tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos bilang batas ang Anti-Pogo Act of 2025. Ito ang batas na nagbaban sa pogo sa buong bansa. Batay sa Republic Act No. 12312, layo nitong mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bansa at maprotektahan ang buhay at kalayaan ng bawat isa. Sa ilalim ng batas, ipinagbabawal ang anumang operasyon ng offshore gambling at pagbuo at pagtatayo ng mga Pogo Hub. Ipinagbabawal din ang anumang pagtulong sa mga personalidad na sangkot dito tulad ng pagbibigay sa kanila ng mga pekeng ID, dokumento, pati pagtulong sa kanilang makalabas ng bansa. Ngayong batas na ito, babawin ang lisensya ng lahat ng mga pogo na inisyu noon ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Dahil dito, hindi na epektibo ang Republic Act No. 115900, ang batas na nagpapataw ng buwis sa mga offshore gambling operation. Isa pang mainit na balita, simula sa 2026, Department of Agriculture na ang mamamahala sa pagtatayo ng mga proyekto sa Farm to Market Road. Matatanda ang DPWH din ang namamahala sa konstruksyon ng mga ito. Pero kasunod ng investigasyon sa mga questionabling flood control project, may nakita ring ilang irregularidad sa pagtatayo ng mga ito. Kahapon, nagpulong sina Agriculture Secretary Francisco Chularos Jr. at DPWH Secretary Vince Dizon para sa audit ng mga Farm to Market Road project. Sabi ng DA, sa pamamagitan ng pangangasiwa sa Farm to Market Road projects, makakatiyak na may tatayo at mapapaganda ang mga ito para tulungan ang sektor ng agrikultura. Sakaling makabalik bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, ipasisilip na rin daw ni Senador Panfilo Lacson ang mga proyekto sa Farm to Market Roads. Natuklasan naman ng DPWH na mahigit 8,000 flood control projects ang walang environmental clearance kahit dapat meron. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Bawat flood control project gaya ng mga dike, dapat daw may Environmental Clearance Certificate o ECC mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ibig sabihin, pinag-aralan ang epekto nito sa kalikasan at komunidad at dapat alam kung saan dadaloy ang naipong tubig. Pero ayon mismo sa Department of Public Works and Highways, mahigit 8,000 flood control projects na ininspeksyon nila ang walang ECC. Kabilang dito ang natuklasang 421 ghost projects. For the projects that we have visited and investigated, wala pong ni isang flood control project na may ECC. Dagdag pa ni DPWH Secretary Vince Dizon, ni walang building permit ang ilang flood control project. Ang DENR nangakong paiigtingin ang pakikipag-ugnayan sa Interagency Subcommittee kaugnay ng pagmomonitor sa flood control projects. Kasunod yan ang isiniwalat ni DENR USEC CP David na may ilang proyekto na mas lalong nagpapalala umano ng baha. Gaya ng isang proyekto sa Laguna de Bay na hindi raw pala flood control project kundi reclamation project. Ayon sa Laguna Lake Development Authority o LLDA, wala itong koordinasyon sa kanila. Nagpadala po kami ng inspector sa area. Ang title po ng proyekto ay Improvement of Laguna Lakeshore Area. Very generic. And then may isa pong project nakalagay naman, Rehabilitation of Flood Mitigation Structure along Laguna Lakeshore. Malaki na po itong proyekto kaya and then in phases po siya. Kasi po dito sa karatula na nakapaskil sa area po, may mga phase 1 to phase 5 na po itong. Sabi ng LLDA, DPWH Metro Manila District Engineering Office ang implementing agency nito. Sinusubukan pa naming makuha ang kanilang panig. Ang Senate Blue Ribbon Committee, inaasahang ipagpapatuloy sa Nobyembre ang pagdinig kaugnay ng flood control projects. Handa na raw si Senador Ping Lacson na pamunuan muli ito kung ibabalik siyang chairman ng komite. May iimbitahan daw siyang isang very important witness pero hindi niya sinabi kung sino ito. Palak din niyang lawakan ng investigasyon, hindi lang sa flood control projects, kundi pati sa ibang maanumalyang proyekto gaya ng farm to market roads. Mas lalawak pa yung at may mga madadagdag ng mga pangalan na medyo malalaki. May government officials, may civilian pa nga eh.
Ipatatawag din ng komite si Retired Technical Sergeant Orly Guteza na nagdawit kay dating House Speaker Martin Romualdez na tumatanggap umano ng kickback mula sa mga proyekto. Inatasan na rin ni Lacson ang komite na ipasabpina ang kontraktor na gumagawa umano ng bahay ni Romualdez at ang logbook ng proyekto para mapatunayan ang pahayag ni Guteza na nag-deliver siya ng pera kay Romualdez mula December 2024 hanggang August 2025. Pero bago ang mga pagdinig sa Senado, may nadiskubre raw si Lacson tungkol kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Meron daw hindi naman taga DPWH pero nagbibigay ng personal na memo kay Bonoan para mag-endorso ng proyekto. Nagtataka ako, may nakita akong dokumento. Nagme-memo kay Secretary Bonoan. Nung pinacheck ko yung pangalan, kasi naka-indicate lamang doon, initials eh. So hanap kami ng hanap. Hindi namin makita sa loob ng departamento. Paano siya nagme-memo sa Secretary ng Public Works? Post-it eh. Oo, talaga. Handwritten, naka-post-it, na meron siyang ni-endorse ng mga proyekto. Tila dumidiskarte raw mag-isa si Bonoan. Hinihinga namin ng reaksyon si Bonoan kaugnay nito. Ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, ipatatawag si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa November 11 at 12. Ikalawang sabpina na ito ng komisyon kay Ko, na naging chairman ng House Committee on Appropriations mula taong 2022 hanggang 2025. Addressed to his Pasig residents and the one in Bicol. We're just awaiting the reports coming from the ones who would serve this. No? Sa November 12 din pinapatawag si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing ilang politiko ang humingi sa kanya ng komisyon mula sa mga proyekto. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Napatunayan daw ng Manila Regional Trial Court na hindi totoo ang terma ng abogado sa sinumpaang salaysay ni Orly Guteza, ang nagpakilalang security consultant ni Zaldico na tumistigo sa Senado. May resolution na yung executive judge ng Manila RTC na napatunayan na hindi talaga signature o pirma ng notaryo si Atty. Espera. Si Guteza na surprise witness noon ni Senador Rodante Marcoleta ang naglahad na nagde-deliver sila ng dati ng mali-maleta ng mga pera sa bahay ni dating Congressman Zaldico at ni late First District Representative Martin Romualdez. Sabi ni Lacson, ang desisyon ng Manila RTC ay makaapekto sa kredibilidad ng mga pahayag ni Guteza. Sa kabila niyan, nananatili raw na valid ang kanyang salaysay dahil nanumpa siya sa Senate Blue Ribbon Committee. Dati nang itinanggi ni Kuat Romualdez na sangkot sila sa issue sa flood control projects sa bansa. Planong ipatawag muli ni Lacson si Guteza sa komite sakaling ibalik siya bilang chairman nito. Ilang araw nang nakararanas ng pagbaha ang ilang lugar sa Mindanao. Kanina madaling araw sa kasagsagan ng malakas na ulan, biglang binaha ang ilang bahagi ng Davao City. Pinasok ng abot tuhod na tubig ang ilang bahay. Hanggang ngayong umaga, may tubig sa ilang kalsada sa lungsod. Umapaw naman ang ilang ilog at nagpabaha sa National Highway sa Libungan, Cotabato ang pag-ulan doon kagabi. Napabilis pa ang pagbaha dahil sa paghambalang ng malaking puno sa daluyan ng tubig sa tulay ng barangay Sinawingan. Agad naman yon ipinatanggal ng local officials. Dahil po sa baha, matinding traffic ang naranasan ng mga motorista sa bayan. Ang ilan maingat na dumadaan dahil sa lakas ng ragasa ng tubig. Umapaw namang sapa ang problema ng mga residente sa barangay Kuya sa South Upi, Maguindanao del Sur. Hindi tuloy makalabas ng barangay ang ilan pang makabili po ng kanilang pangangailangan. Ilang bahay na nasa gilid ng sapa ang pinasok na rin ng tubig. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone ang nagpapaulan ngayon sa Mindanao. Mataas pa rin ang tsansa ng matinding ulan sa Mindanao maging sa Visayas at ilang panig ng Southern Luzon ngayong Miyerkules dahil sa ITCZ. Sabi ng Pag-asa, pinakaapektado ngayon ng nasabing weather system ang Eastern and Central Visayas, Zamboanga Peninsula, BIARMM, Soxargen, Northern Mindanao, Caraga Region, Masbate at ang Sorsogon. Bukod sa pagbibigay ng lamig, magbubuhos din ng ulan sa extreme northern Luzon ng hanging amihan. Easterlies naman ang magdadala ng mainit at malinsangang panahon dito sa Metro Manila at ilan pang bahagi ng Luzon. Paalala po ng Pag-asa, posible pa rin ang maihinang ulan o kay mga local thunderstorm. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV.
Isa ang patay habang dalawa ang sugatan sa alitan ng dalawang grupo sa Florida Blanca, Pampanga. Chris, ano raw ang dahilan? Connie, naghamon daw kasi ng away ang sospek sa biktima sa social media. Sa kuha ng CCTV, makikita ang mga lalaking yan na tila may tinataguan sa barangay Calantas. Maya-maya, dumating ang isang motorsiklo at sumemplang sa gilid ng Porac, Florida Blanca Road at tumilapo ng mga sakay nito. Base sa investigasyon ng pulisya, nawalan ng kontrol ang biktima sa motorsiklo matapos tamaan ng bote ng alak sa ulo na inihagis ng mga nakaabang na lalaki. Pinaniniwalaan sila ang kasabwat ng sospek na nagamon ng away sa biktima sa social media. Nangyari yan matapos magkasundo ang sospek at biktima na magkita sa Boundary Arc pero hindi sumipot ang sospek na dumiretso sa bahay ng biktima. Tinutugis pa ang mga nakatakas sa sospek. Patuloy namang nagpapagaling sa ospital ang dalawang angkas ng rider. Wala pa silang pahayag at ang kaanak ng nasawing biktima. Natagpuan na ang katawan ng isa sa mga dalawang nawawala matapos mahulog sa Chico River ang isang truck sa Bontoc Mountain Province na ibinalita namin kahapon. Pansamantalang itinigil kahapon ang paghanap sa isa pang nawawala dahil sa lagay ng panahon. Ipagpapatuloy ito ngayong araw. Nitong Lunes nang mahulog ang truck sa Chico River matapos na bumangga sa dalawa pang truck na nakaparada sa kurbadang bahagi ng Bontoc, Tabuk, Enrile Road. Dead on the spot ang tatlong iba pang sakay ng truck. Hindi bababa sa 4 ang sugatan sa rido o away ng magkakaibang grupo sa Tipo-Tipo, Basilan. Dahil sa tensyon, mahigit 7,000 ang lumikas mula sa Bagidan at Tipo-Tipo ayon sa Tipo-Tipo Municipal Social Welfare Office. Sabi ni Basilan Governor Mujib Hataman, nagsimula ang gulo ng pasukin ng mga kaanak ng isang miyembro umano ng MILF ang Tipo-Tipo. Unang nabaril sa lamitan ng nasabing miyembro. Hinahanap daw ng pamilya ng biktima ang suspect sa pamamaril. Tingin ng 11th Infantry Division ng Militar, may mga nakisaling anilay lawless elements sa gulo. Pasado alas 11 ng umaga kahapon, nakontrol na ang sitwasyon at bumalik na sa kani-kanilang lugar ang magkalabang grupo. Lumagda na rin daw sa isang joint statement ang LGU, AFP, PNP at mga leader ng MILF para mapababa ang tensyon. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng militar ang sitwasyon sa lugar. Nagsimula ng bumiyahe para magbakasyon at umuwi sa probinsya ang ilan nating kababayan para sa Long Undas Weekend. Gaya na lamang sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Kwento ng ilang pasahero, maaga na silang bumisita sa puntod ng kanilang mga yumaong kaanat para masulit ang pagbabakasyon sa Boracay. Ang iba naman, mas pinili munang magbakasyon para makaiwas sa dagsa ng mga bibisita sa mga sementeryo sa Undas. Sa ngayon, normal pa po ang pila sa departure area at check-in counters ng paliparan. Huli kamang pagsabog ng granada sa tapat ng ilang bahay sa Angeles, Pampanga. Sa kuha ng CCTV sa subdivision sa Barangay Kawayan, makikitang ibinatuyan ng isa sa mga sakay ng dumaang motorsiklo. Sa lakas ng pagsabog, napinsala ang ilang sasakyan. Walang naiulat na nasaktan sa insidente. Patuloy ang paghahanap sa mga salarin. Inaalam din ng mga otoridad ang motibo sa krimen. Dahil sa insidente, hinigpitan ng seguridad sa lugar. Patay ang isang pahinante matapos sumalpok sa poste ng traffic light sa Quezon City ang kanilang truck na may kargang sako-sakong harina. Depensa ng truck driver na walan po daw siya ng preno. Ang mainit na balita hatid ni Jomer Apresto. Wasak ang harapan ng wing van na yan matapos sumalpok sa poste ng traffic light sa bahagi ng Mindanao Avenue, Congressional Intersection sa Quezon City pasado alas 2 ng madaling araw kanina. Ayon sa Traffic Sector 6 ng QCPD, patay ang isa sa mga pahinante habang sugatan ng driver at isa pang pahinante. Lumabas sa investigasyon nila na ang namatay na pahinante tumalon sa wing van. Naisugod pa siya sa ospital pero hindi na rin umabot ng buhay. Sa kwento ng 43 anyos na driver ng truck, galing silang Pampanga at papunta sana sa Taytay Rizal para ibagsak ang karga nilang harina na aabot sa 22 tonelada. Pakaliwa na raw sana sila sa Congressional Avenue nang maramdaman niya na wala ng preno ang truck. Kaya pag-apak ko ng preno, hindi na ako manggat, sir. Bumili siya. Pangalawang apak ko, wala na talaga. Sinabi ko sa painanti ko nga, wala na tayong preno.
Di ko na napansin sir na tumalon pala siya. Hindi niya raw lubos akalain na mawawalan sila ng preno, gayong sinuri naman nila ang truck bago umalis. Galing pa nga kaming Subic hapon eh. Pahaon pa Lusong doon. Pero okay naman siyang tumakbo sir. Oo nga sir, naawa nga ako. Pati yung painante ko. Nabanggapan ng wing van ang isang sedan at isang taxi bago tuluyang sumalpok sa poste ng traffic light. Ligtas naman ang sakay ng dalawang sasakyan. Pasado alas 5:30, sinimula ng MMDA Emergency Group ang pag-clear sa naaksidenteng wing van. Ang purpose lang po namin dito para i-clear lang tong truck. Yun lang po ang advice sa amin. Pagdating namin dito, natatnahan namin na ganyan pala yung nangyari. Ang laman niyang mga arena, wala kaming idea kung anong mangyayari kung anong gagawin at kung saan namin dadalhin. Mananatili sa kustodiya ng Traffic Sector 6 ang driver at pahinante ng wing van habang gumugulong ang investigasyon. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa gitna ng issue ng katiwalian sa Pilipinas, sumadsad sa pinakamababa sa kasaysayan ng bansa ang halaga ng piso laban sa dolyar. Sa pagsasara ng palitan kahapon, bumagsak sa 59 pesos and 13 centavos ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng sinasalamin nito ang pangamba ng merkado sa pagbagal ng ekonomiya ng bansa dahil sa questionable infrastructure projects sa bansa. Tiniyak naman ng BSP na patuloy na nasusuportahan ng piso ng pumapasok na remittance, paglago ng ekonomiya at mababang inflation. Inilabas na ng karamihan sa mga senador ang kanilang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Kasunod po yan ang pagtanggal ng ombudsman sa mga restriction para ma-access ito ng publiko. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Batay sa inilabas niyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN, mahigit 1.26 billion pesos ang idineklarang net worth ni Senador Mark Villar. Kabilang sa kanyang assets, ang mahigit 349 million pesos na mga bahay, condominium units at lupa. Wala siyang idineklarang liabilities. Umabot sa mahigit 656 million pesos ang yaman ni Senador Erwin Tulfo, kabilang ang ilang lupain, 11 sasakyan, 4 na baril at halos 200 million pesos na cash sa bangko. Abot naman ang halos 160 million pesos ang utang niya, kaya nasa 497 million ang kanyang net worth. Si Senate Majority Leader Mig Zubiri naman, abot mahigit 631 million pesos ang halaga ng yaman. Kabilang sa idineklara niya ang 18 lupain, iba't ibang sasakyan at shares na lampas 500 million pesos ang halaga. Mahigit 200 million pesos naman ang utang niya, kaya lampas 431 million pesos ang kanyang net worth. Si neophyte Senator na si Camille Villar nagdeklara naman ng assets na mahigit 362 million pesos. Pinakamalaki rito ang mahigit 214 million pesos na other personal properties, pero hindi nakasaad kung ano-ano ang mga ito. Nakasaad din sa kanyang SALN ang interes sa ilang kumpanya ng kanyang pamilya. Wala siyang idineklarang liabilities. Ang yaman naman ni Senador Ping Lacson aabot sa halos 257 million pesos. Kabilang dyan ang isang loteng may halagang 160,000 pesos at mga cash at investments na mahigit 256 million pesos. Halos 12 million pesos naman ang utang niya, kaya abot sa halos 245 million pesos ang kanyang net worth. Ang yaman naman ni Senador Jinggoy Estrada abot sa 252 million pesos. Nasa kalahati nito ay iba't ibang bahay at condominium unit, habang halos 100 million pesos ang investments. Meron siyang 31 million pesos na utang, kaya 221 million pesos ang kanyang net worth. Si Senador Lito Lapid naman, merong mahigit 294 million pesos na halaga ng yaman, pero hindi nakalista kung ano-ano ang mga ari-ariang ito. Meron siyang mahigit 92 million pesos na utang, kaya nasa mahigit 202 million pesos ang kanyang net worth. Si Senador JV Ejercito, mahigit 179 million pesos ang idineklarang yaman. Kabilang dyan ay mga bahay, sasakyan at ang shares niya sa Buildworth Development Corporation. May utang siyang halos 42 million pesos, kaya mahigit 137 million pesos ang net worth. Si Senador Pia Cayetano naman, umabot sa mahigit 151 million pesos ang assets. Wala siyang idineklarang real property, pero may cash, stocks at iba pang investments at incorporator siya ng 13 kumpanya at 3 foundation. Shareholder din siya ng isang country club at isang golf club. Meron siyang halos 23 million pesos na utang, kaya abot sa mahigit 128 million pesos ang net worth.
Si Senador Bam Aquino, mahigit 86 million pesos ang yaman, na karamihan ay real properties, cash at investments. Wala siyang liabilities kaya yan din ang halaga ng kanyang net worth. Ang yaman naman ni Senador Loren Legarda ay mahigit 100 million pesos. Pinakamalaki niyang asset ang isang condominium unit na lampas 28 million pesos ang halaga. May mahigit 21 million pesos siyang utang kaya nasa halos 80 million pesos ang kanyang net worth. Si Senador Rodante Marcoleta, mahigit 80 million pesos ang idineklarang kabuoang halaga ng ari-arian. Kabilang dito ang bayat lupa, kondo, mga sasakyan, bank deposit at investments. Mahigit 28 million pesos ang halaga ng kanyang liabilities, kaya halos 52 million pesos ang kanyang net worth. Umabot naman ang yaman ni Senador Joel Villanueva sa mahigit 72 million pesos. Kabilang sa yaman niya ang 19 na real property. Isa rito ay idineklarang donasyon kaya walang binayaran. Ang ibang yaman ay stocks niya sa ilang kumpanya. Nasa 23 million pesos naman ang kanyang liabilities, kaya halos 50 million pesos ang kanyang net worth. Si Senador Bongo nagdeklara ng mahigit 44 million pesos na kabuang halaga ng ari-arian. Bukod sa lupa, nagdeklara siya ng halos 10 million pesos na halaga ng alahas, appliances at cash. Mahigit 12 million pesos ang kanyang liabilities, kaya mahigit 32 million pesos ang kanyang net worth. Ang idineklarang yaman naman ni Senador Cheese Escudero ay nasa mahigit 18 million pesos. Kabilang dyan ang 5 lote na minana niyang lahat kaya walang halagang nakasaad. Wala siyang utang kaya mahigit 18 million pesos din ang net worth. Nauna na naglabas ng kanilang salin sina Senate President Tito Soto, Senador Raffy Tulfo, Risa Ontiveros, Win Gatchalian, Kiko Pangilinan at Robin Padilla. Wala pang inilalabas na salin sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senador Bato de la Rosa at Amy Marcos. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipinasilip ni Binibining Pilipinas International Mirna Esguera ang kanyang magiging aura sa kanyang pagsabak sa Miss International 2025 sa Japan sa Nobyembre. Sa official send-off ng Binibining Pilipinas para sa beauty queen mula Abra, Mirna exuded grace nang humarap siya sa media. Sabi ni Mirna, itinuturing niyang advantage ang mahigit 1 taong pagitan ng pagkapanalo niya sa Binibining Pilipinas at ng international pageant na sasalihan niya. I'm not gonna say that it's a waiting time of more than 1 year, but it's a preparation for more than 1 year. Sobrang prepared po tayo from everything, planchado lahat. Humingi rin daw siya ng tips at masbas mula sa Philippine delegates na lumahok at nanalo sa Miss International. They're all saying the same thing about Japanese people, that they are really nice people, and they gave me advices on, especially on what I should not forget to bring with me. Last week, nag-courtesy call si Mirna kay Japanese Ambassador Endo Kazuya. Sabi ni Ambassador Endo, mainam na platform daw ang international pageant para isulong ang pagkakasundo at pagtibayin ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Japan at ng iba pang mga bansa. 3 araw bago magsimula ang pageant activities ay tutulak na si Mirna sa Japan para bumisita sa Filipino-Japanese community roon. Athena Imperial, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Baha ang kabilang sa ilang iindahin ng bibisita sa sementeryo sa ilang bayan, gaya sa Hagonoy Public Cemetery sa Bulacan kung saan puno na ng lumot, basura at delikadong bubog ang baha. Ayon sa local officials, ang baha sa sementeryo ay galing sa umaapaw na ilog tuwing high tide. Sa ngayon, naglalagay na ng harang sa sementeryo para pigilan ang pagpasok ng tubig. Problema rin ng baha sa Iloilo City Public Cemetery, maging sa La Paz at Tanza Public Cemetery. Ayon sa mga sepulturero, tuwing bumabaha sa sementeryo ay inaabot ng 4 na araw bago humupa ang tubig. Paliwanag ng local officials, hindi maayos ang drainage system sa lugar. Maglalagay ng mga pansamantalang tawiran sa 3 sementeryo. Balik face-to-face classes na sa susunod na linggo ang Pampanga Agricultural State University. Kasunod po ng ilang araw ng suspensyon dahil sa pagkalat ng flu-like illness. Sa survey na ginawa ng infirmary unit ng eskwelahan nitong October 23 at 24, aabot sa 40% ng mga estudyante ang nakitaan ng sintomas, habang 35% ay mga empleyado. Dahil sa resulta, pinalawig ang class suspension doon ngayong linggo.
Pagkakataon na rin ito para magsagawa ng disinfection sa eskwelahan. Gagamit ding muli ng air purifier at UV light. Sa pagbabalik eskwela sa susunod na linggo, ipatutupad na rin ang mandatory face mask hanggang sa matapos ang semester sa Nobyembre. Ayon naman sa Department of Health, nasa kapangyarihan ng eskwelahan ang magpatupad ng patakaran. Paalala muli ng ahensya sa publiko, maghugas ng kamay, magpahinga sa bahay at kumain ng prutas at gulay. Samantala, makakapanayan po natin si Department of Health Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie. Magandang umaga sa lahat ng mga kapuso nakikinig at nanonood. Opo, makikikamusta lamang ho kami sa inyo pong monitoring sa mga nagkaka-flu-like illnesses pa rin natin na sa bansa po. Opo, pasok pa rin po dun sa ating sinasabing sa flu season. Panahon ito ng malatrang kasong sakit. At ang pinakahuling bilang po na nakuha natin na kumpirmado po from August 31 to September 13, yung nationwide count po ay 10,265. Tapos ito po ay tumaas ng bahagya lamang ng 5% noong September 14 hanggang September 27 na meron po tayong naitala na 10,740. Ngayon po meron hong preliminary na figure sa paunang bilang noong September 28 hanggang October 11 na 6,457. Ito po ay mas mababa ng 39% kumpara sa nakaraang tala. Pero ang sinasabi nga po namin ay dahil pa napahuyan, maaaring tumaas po yung bilang na hindi naman lalayo doon sa nakikita natin na 5% increase. Okay. Sa mga kapatid, Connie, nasa panahon tayo ng malatrang kasong sakit. Every year po, ganito lagi. Okay, so sabi niyo may 5% increase, pero ngayong lalo na no, na amihan ay pumasok na po sa ating bansa, papalamig ng papalamig ang ating panahon, hanggang 5% na lang ho ba ang tinitignan natin pagtaas talaga? Nabanggit niyo po, Connie, yung amihan at magandang napaalala niyo po sa akin yan. No? Sintomas kasi ng malatrang kasong sakit ay kahawig ng mga sintomas na mga nakikita ng allergic rhinitis. Ang allergic rhinitis, lalo na ngayon na nagpapalit na yung ating hangin at lumalamig at nagiging mas tuyo, nagkakaroon po ng iritasyon yung ating ilong, yung lalamunan. Aakalahin ho natin na trangkaso kasi bahing tayo ng bahing, pero yung pala hindi trangkaso, yung pala siya ay allergy. Kaya nagkakaroon po maaari ng confusion na akala natin ay trangkaso siya, yun pala dahil nagpapalit na yung panahon. Okay, so wag din ho tayo mabahala. At ano ho ba yung mga paalala natin? Ngayong marami pa rin ho ang pupunta sa mga sementeryo, no, para gunitain ang undas, tapos meron pa tayong mga nagkalat na mga flu-like illnesses pa rin po. Yes, nagsisimula na nga po no, yung biyahe ng ating mga kapuso na pupunta yan lahat sa weekend na ito kung saan magsasama-sama mga pamilya. Yun pong ating paalala, kung kakayanin po na wag na munang isama yung mga musmos at saka yung mga nakatatanda na lalo na may mga sakit, magandang manatili nilang po sa bahay at doon magnilay-nilay para wag pong makakuha ng anumang maaaring makahawa sa kanila sa sementeryo. Ikalawa po yung paghuhugas ng kamay. Kung hirap po maghanap ng hugasan na may sabon at tubig, magdala po ng maliit na botelya ng alcohol o kaya ng ating hand sanitizer para ating mapanatiling malinis sa ating kamay. And then importante ho, may dali rin tayong face mask. Hindi na ho usapin yung required o hindi. Ang usapin ho dito is yung tamang paggamit ng ating face mask na natatakpan ang parehong ilong at bibig, lalo na pag maraming tao doon sa sementeryo kung saan tayo pupunta. Alright, maraming pong salamat sa inyong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali, sir. Thank you. Yan po naman si Health Assistant Secretary Albert Domingo. Kailangang pairalin ang due process. Yan ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga pumupuna sa mabagal umanong usad ng kampanya kontra korupsyon. If basta-basta lang tayo nagsasabi, hindi maganda ebidensya, basta kasuhan mo na. Kung nanalo, kung maakwit, dahil hindi maganda ang pagkahanda ng kaso, technicality. Nagka-technicality. Can you imagine these people who have stolen billions from the government and from the people, nakawala dahil hindi maganda ang pagka-handle ng ebidensya? That would be much worse result.
Tinanong din ng Pangulo kung satisfied ba siya sa usad ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Pagtitiyak niya, nananatiling independent ang komisyon. Pinag-aaralan din daw ng ICI ang kanilang mga patakaran at kung makatutulong ba o hindi ang live streaming ng kanilang proseso. The executive, the government, hindi nakikialam dyan. We provide them a budget and we allow them to run everything the way they want. They still have to finalize those so that we have a clear understanding of what is the best way to proceed. Mainit na balita, kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines na nasa labas na ng bansa ang 3 air assets na iniuugnay kay resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa CAAP, ang 2 helicopter na iniuugnay kay Ko ay nasa Kota Kinabalu na sa Malaysia. Inilipad ang mga ito noong August 20 at September 11. Ang isa pang aircraft nasa Singapore mula pa noong August 16. Setyembre nang sabihin ni DPWH Secretary Vince Dizon na hihilingin niyang i-freeze ang air assets ng mga kumpanyang konektado kay Ko na may mahigit 4 billion pesos ang halaga. Muling iginiit ng CAAP na minomonitor nila ang lahat ng registered air assets alinsunod sa batas. 2 ang arestado dahil sa pagnanakaw ng kable ng telco sa Quezon City. Wala silang pahayag. Ang kasama nilang menor de edad itinurn over sa isang juvenile detention center. Balitang hatid ni James Agustin. Sa kulungan ng bagsak ng 2 lalaking ito matapos maaktuhan ng mga pulis na nagnanakaw ng copper cable sa Quezon Avenue, Quezon City. Hinuli rin ang kasama nilang 15 anyos. Dahil menor de edad, itinurn over siya sa Molabe Youth Home. Ayon sa pulisya, rumisponde sila sa tawag sa 911 na may nagnanakaw umano sa lugar. At pagdating po nila, nakita po nila yung mga magnanakaw na sinasakay sa aluminum van, yung mga ninanakaw nilang cable. At bigla pong nagkaroon ng habulan yung mga pulis po natin na TMRU at doon po na corner sa Laong Laan, Maynila na. Hinahanap pa ng pulisya ang 12 iba pa na kasama ng mga naaresto. Base po sa investigation po natin, itong mga taong ito na suspect, iba-iba pong pinanggalingan. Isa po sa Makati at sa Tondo, Maynila. Ngayon po, inaalam pa natin kung kasama sila sa grupo na tumitira ng mga cable wire. Nabawi mula sa mga naaresto ang ninakaw na copper cable na nagkakalaga ng mahigit 195,000 pesos. Inimpound din ng pulisya ang ginamit nilang sasakyan. No comment po. Wala na po ako masasabi dun, sir. No comment na po ako about sa ganun, sir. Sinampahan ng mga naresto ng reklamong theft in relation to Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Nagkasalpukan ng isang kotse at 10-wheeler sa Iligan City. Cecil, anong update dyan? Rafi, 4 na sakay ng kotse ang namatay sa aksidente. Ayon sa investigasyon, pauwi ang mga biktima galing sa isang family reunion nang makasalpukan ng truck. Sa lakas ng impact, wasak ang harapang bahagi ng mga sasakyan. Isinugod sa ospital ang mga biktima, ngunit 3 sa kanila ang idiniklarang dead on arrival. Isa ang nasawi sa ospital. Inaresto ang driver ng truck habang nagpapatuloy ang investigasyon. Wala siyang pahayag. Libo-libong mangingisda ang apektados ng fish kill sa coastal waters ng Bais at Manhuyod sa Negros Oriental. Ayon sa lokal na pamalaan, naglutangan ang mga patay na isda sa mga fish cage matapos malason ng kemikal mula sa waste materials ng isang kumpanya. Bumigay kasi ang dike nito at umabot sa dagat ang chemical waste. Sangkaterba ring patay na isda ang inanod hanggang sa Manhuyod Sandbar. Pansamantalang isinara ang Manhuyod Sandbar dahil sa masangsang na amoy at maitim na kulay ng tubig. Nangako ang pamunuan ng kumpanya na tutulungan ang mga apektadong mangingisda. Ang mga LGU magbibigay rin daw ng tulong sa mga apektadong pamilya. Mahigit 6
na pong CCTV camera ang magbabantay sa libu-libong bibisita sa kanilang yumaong mahal sa buhay dyan sa May Manila North Cemetery. Update po tayo sa sitwasyon dyan sa ulat on the spot ni June Veneracion. June? Connie, ngayong Undas 2025, inaasahan ng pamunuan ng Manila North Cemetery na aabot sa 2 million ang mga bibisita dito. Kaya ngayon pa lang, todo na ang paghihigpit. Gamit ang 64 na CCTV camera, mahigpit na binabantayan ang seguridad sa loob ng sementeryo. May mga nahagip na lalaking walang damit pang itaas na isa sa mga mahigpit na ipinagbabawal. Nasermonan sila ng administrator ng sementeryo na si Daniel Tan. Balak silang paglinisin sa sementeryo bilang parusa. Depensa naman ng mga nasita, hindi nila alam na may ganito palang patakaran. Nakalatag na rin sa entrance sa sementeryo ang mga tutulong sa paghahanap ng puntod ng mga yumao. Sa pamamagitan ng website na manilanorthcemetery.com, pwede nang makita online ang libingan. Kaya para sa mga may hinahanap na puntod, mas mainam na mag-search muna online bago pumunta dito. Bukas itong sementeryo mula 5 a.m. hanggang 9 p.m. Yan ang latest mula rito sa Manila North Cemetery. Balik sa Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Para magbigay ng detalye tungkol sa pampublikong transportasyon ngayong Undas, makakapanayam natin si Transportation Assistant Secretary Maricar Bautista. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Hi, good afternoon, Rafi. Good afternoon, Tony. Magandang hapon po. Unahin natin yung mga bus terminal. May mga biyaheng pa-probinsya na, fully booked na. Kailan yung inaasahan yung dagsa ng mga pasahero? Okay, ang inaasahan natin na actually nagsisimula na ngayon, no? Pero magpipikit tomorrow and 31. Especially, di ba, nagkaroon naman tayo ng break din, yung wellness break. So marami ang nagtitake advantage para umuwi ng mas maaga. Pero ang peak niyan talaga would be tomorrow and on Friday. At meron na rin mga Monday, Saturday yan. Yeah. We understand nag-iikot na si ang Transportation Secretary. Ano yung mga naging puna niya? Ano yung pinaka-concern ngayon ng DOTR? Okay. So actually currently nandito kami ngayon sa PITX. Makailang beses niya nang punta dito pagbisita. But this time, ang isinasagawa ay yung random drug testing para sa ating mga driver, especially mga papauwi na, no? Dagsa na rin ang pauwi ng probinsya. Ito na yung mga sa long haul, yung mahabaan. So kanina, so far, meron ng mga more than 140 drivers na drug test. And so far, negatibo naman sila. Maliban lang sa isa daw na nag-iwan ng kanyang lisensya at hindi na bumalik. So, siyempre, yan ay pinaghahanap na rin para tanungin kung bakit umalis na lang siya kasi kailangan natin masiguro, no, na ligtas talaga at maayos ang kondisyon ng mga drivers natin, lalo na sa mahaba ang paglalakbay. At Asek, kumusta naman yung kahandaan ng mga airport? Yung airport na nagpunta na rin tayo, I think last week yan, at maayos naman ang paliparan natin at nagpapasalamat din tayo sa NNIC dahil marami ding improvements and in fact, I think it's not na implement na nila yung self-service na kanilang check-in at even yung bag drop. Sisimulan na rin yan o kung hindi ay nasimulan na nila yan. So malaking tulong yan para mabilis ang pag-alis ng mga pasahero. But still, dahil sa in-expect nga natin yung influx ng mga tao, no, na aalis, if they can possibly be at the airport 3 or 4 hours to be sure na maging maayos at hindi sila maaberya sa ating palipat. Dahil asahan talaga napakaraming tao. Sa mga kapuso naman nating magdadrive para makauwi sa probinsya, kumusta naman yung kahandaan ng mga expressway? Pinatigil na rin ba yung mga improvements para hindi makasagabal sa trapiko? Yes. Continuous ang ating coordination. Meron na rin tayong deploy ng mga tauhan ng LTO at LTFRB. So nakahanda naman tayo dyan. And in fact, kung pwede lang sila bumisita din sa ating DOTR website, ipapaskill po natin doon ang lahat ng mga ating hotlines na paki-save na lang po sa inyong phone para anytime po or na mga ilangan kayo ng kailangang hingan ng tulong, pakitawagan lang po ang lahat ng mga hotline ng mga attached agencies under DOTR. At kung pwede lang, Rafi, no, pwede lang na makiusap po kami sa lahat po ng mga magdadrive din na magbaon lang po tayo ng pasensya at lamig ng ulo dahil lately naman ho nakikita natin at naririnig natin, nababalita na yung mga road rage ay naku, wala hong idudulot yan ng kabutihan. Isipin na lang ho natin yung seguridad, hindi lang ho natin ng pansarili kundi ng pangkalahatan. At baka ho, kung kayo ay
mauna pa o madamay, pwede hong masuspende ang inyong driver's license o at best ay maano po yan, ma-revoke na. So please lang po, hinay-hinay lang po tayo sa pagmamaneho. Pati siguro, Asek, yung mga mabilis magpatakbo, we have to remember, kasama nyo inyong pamilya kapag kayo babiyahe. Tama yan, oo. At yun lang, ang maganda din po ay natin, dahil kung alam naman po natin na dagsa ang papunta ho sa sementeryo, agahan po natin ang pag-alit, o kaya naman po ay huwag na po tayo sumabay para hindi rin po tayo maaberya. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi. Si Transportation Assistant Secretary Maricar Bautista. Unti-unti nang dumarami ang mga biyaherong uuwi sa kani-kanilang probinsya para sa undas. Tingnan natin ang sitwasyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Rafi, base sa pinakauling update na natanggap natin mula sa pamunuan ng PITX as of 11 a.m., halos 70,000 na ang pasaherong naitala dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. May tip pa rin ang pinapatupad na seguridad dito dahilan para hindi makalusot ang aabot sa 53 confiscated items na karamihan ay kutsilyo. At para matiyak pa ang lalong magiging maayos at ligtas ang kapakanan ng mga babiyahe, ongoing din ngayon ang random drug testing sa mga driver, konduktor at sa mga pampublikong sakyan na nagkikater dito sa PITX. Kung magpa-positive ay agad i-hold ang lisensya upang di na kapagmaneho at isa sa ilalim ang subject sa isang confirmatory test. Ayon sa LTO at PIDEA, magkakaroon din ng intervention at doon malalaman kung maaari pang payagang makapagmaneho muli ang driver. Samantala, Rafi, alas 11 na umaga na magsadya dito sa PITX si DOTR Secretary Giovanni Lopez upang alamin ang kasalukuyang sitwasyon sa terminal. Inobserbahan niya ang sinasagawang drug testing, nag-inspeksyon ng mga pasalidad at kinamusta ang mga pasahero. Inaasahan na matapos ang paglilibot at bibigay ng pahayag sa media si Secretary Lopez. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Sa mga bibisita sa puntod ng kanilang mga yumaong kaanak sa undas, ihanda na ang budget dahil bahagya ng tumaas ang presyo ng kandila. Gaya na lamang sa ilang tindahan sa labas ng Manila North Cemetery sa Maynila. Mabibili mula 20 hanggang 100 pesos ang kandila roon, depende sa klase at laki nito. Posible pa raw ngang tumaas ang presyo niyan habang syempre papalapit po ang undas. Sa mga bulaklak naman, ito po ang dating 35 pesos kada piraso ng radius at orchids, 50 pesos na po ngayon. 50 hanggang 100 pesos naman ang itinaas sa presyo ng flower arrangements na nasa 150 hanggang 300 pesos ang bentahan. Sa ngayon, matumal pa raw ang bentahan ng kandila at bulaklak sa sementeryo. Sa mga kapuso nating bibiyahe ngayong undas, magdoble ingat po sa mga scam para wag maging biktima. Nagbabala ang Department of the Interior and Local Government pati ang Philippine National Police laban sa mga scam kaugnay sa pagrenta ng transient house at sasakyan. Anila kung too good to be true ito o sobrang mura na inialok na presyo, posibleng hindi ito totoo. Dapat daw mag-ingat sa mga nakakatransaksyon online. Tiniyak naman ng PNP na may mga pulis na magbabantay sa iba't ibang bahagi ng bansa para maiwasan sana ang mga krimen sa undas. Hindi bababa sa 26 ang nasawi sa muling pag-atake ng Israel sa Gaza Strip. Matapos siya ng utos ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na magsagawa ng anyay forceful strike sa Gaza sa kabila ng ceasefire deal sa pagitan ng Israel at grupong Hamas na napagkasunduan noong October 10. Walang sinabing dahilan si Netanyahu pero ayon sa isang military official, dahil daw ito sa paglabag ng Hamas sa kasunduan matapos mang-atake ng Israeli forces sa bahagi ng Gaza na kontrolado ng Israel. Nauna na itong itinanggi ng Hamas. Itinigil naman ng grupo ang pagbabalik ng mga katawan ng kanilang hostage matapos akusahan din ng Israel ng paglabag sa ceasefire drill o ceasefire deal. May kumakalat online na may dalawang super typhoon na daraan sa Pilipinas sa Nobyembre. Sabi po ng Pag-asa, nako, di yan totoo. Nilinaw po ng Pag-asa na may bagyong posibleng mamuunga sa labas ng Philippine Area of Responsibility ngayong linggo. May posibilidad din daw itong tumawid sa Pilipinas sa susunod na linggo. Gayunman, ang mga ito ay mababa pa raw ang katiyakan. Partikular ang lakas at direksyon nito.
Paalala po ng Pag-asa, mag-ingat sa mga ibinabahagi online at kumuha lamang ng impormasyon sa mga official source. World domination, here I come! Get them! Tonight, mapapanood si Hollywood comedian host Conan O'Brien sa GMA Prime action drama na Sanggang Dikit for Real. Kaabang-abang ang paghaharap ni Conan at ang makakasagupan niyang police officers na sina Tonyo at Bobby, played by Kapuso drama king Dennis Trillo at ultimate star Jeneline Mercado. Bagamat 1 week lang nagstay sa Pilipinas si Conan, naisingit niya sa kanyang schedule ang taping ng Sanggang Dikit for Real. Kwento niya, warm welcome ang natanggap niya sa mga Pinoy na masayahin daw. Kamusta naman kaya ang experience ni Conan working sa isang PH series? This was incredible. They sent us the script, very good writing, loved it. They seemed to understand that I'm a silly fool. They made me a madman, they beat me up. The actors are so good. And they made me very welcome here. Hindi ako maniwala na nag-guest siya dito at ito pang Sanggang Dikit yung show na napili niya sa lahat ng mga shows dito sa Pilipinas. Kaya thank you, Conan. It's an honor. Ang sarap na pakiramdam na syempre parte kami ng pinunta dito ni Conan sa Pilipinas. So, kaya maswerte natin. Paparilin ba kita? O ibababa mo yung baril mo? Matitinding eksena naman ang dapat abangan ng mga kapuso sa nalalapit na finale ng GMA Afternoon Prime Series na Akusada sa Biyernes. Bago ang pagtatapos, isang Thanksgiving ang idinaos para sa success ng Akusada. Present ang mga bidang sina Andrea Torres, Benjamin Alves, Lian Valentin, Aaron Villena at iba pang cast. Hindi na nakasama sa party sina Marco Massa at Ashley Sarmiento na nasa loob ng bahay ni Kuya para sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0. I think they're having fun. We watch it. Kami sa May Chagot namin, palagi namin sinasend yung mga clips ng dalawang bata. Ang mature nila mag-isip, ang dali nilang pakisamahan, very sweet, very thoughtful. So excited kami na makita ng mga tao yung ugali nilang yun. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Sugatan ang isang tour guide sa Badyan dito sa Cebu matapos mabagsakan ng mga bato sa Kawasan Falls. Nasa tubig ang ilan sa mga nag-canyoneering sa falls nang biglang mahulog ang ilang tipak na bato. Tinamaan ng isang tour guide na agad tinulungan ng kanyang mga kasamahan. Na-dislocate ang kanyang kaliwang balikat. Nakalabas na siya sa ospital. 5 araw makalipas ang nangyari noong October 23, muli nang binuksan sa publiko kahapon ang canyoneering activity matapos masuri at magsagawa ng clearing operations ang mga otoridad sa lugar. Ayon sa Badyan Disaster Risk Reduction and Management Office, ang rockfall ay posibleng epekto ng malakas na pag-ulan at lindol noong September 30. Nagbantay presyo ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa ilang pamilihan sa Makati. At may ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Connie, ang presyo nga ng bigas, kaninang baboy, manok at isda, gulay at iba pa ang check kanina ng Department of Agriculture at kasama ang Department of Trade and Industry sa isang palengke dito sa Makati. Ayon kay Secretary Kiko Laurel, maayos naman daw ang kanilang monitoring sa mga presyo. Sa bigas, halimbawa, Connie, malapit daw sa MSRP ang mga presyo. Bagaman, nananawagan si Laurel na huwag tangkilikin ang imported rice dahil marami naman daw commercial o local rice. Karamihan daw sa mga nagtitinda, sumusunod naman daw pero aminado ang kalihim, Connie, na hindi lang daw nila alam na baka pag alis nila ay mag-iba naman daw ang presyo. Kaya hinihikayat ni Laurel ang mga mamimili na mag-demand ng tamang presyo nang naayon si SRP at ereklamo raw ang mga hindi sumusunod. Sa gitna naman ng pagbagsak ng peso kontra dolyar, tiniyak ng DTI at DA na walang paggalaw sa mga presyo ng prime at basic commodities hanggang matapos ang taon. Bagamat magkakaroon daw ito ng slight na effect, pero hindi naman daw ganun kalaki ang impact nito sa presyo ng mga produkto. Kaya mahigpit daw ang kanilang pagbabantay para hindi magkaroon ng pananamantala sa mga mamimili na hirap na sa sobrang taas sa mga bilihin. Connie. Maraming salamat, Marisol Abduraman. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. 57 araw na lang. Pasko na. Ako po si Connie Sison. Traffic Team po. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.
Nandito.